Noon, ang tingin sa Senado ay parang highest debate chamber ng bansa. Kahit magkakaaway sa politika, ramdam mo na mas pinag-aaralan nila ang batas. May disiplina sa debate at may bigat kapag nagsasalita. Kapag nakikinig ka kila Miriam Defensor Santiago, Juan Ponce Enrile, nung mga prime years nila, mapapansin mong bawat argumento may laman. Hindi puro viral moments, may substance, may preparation, at may respeto sa proseso. Ngayon, iba na ang political culture. Mas naging entertainment-driven ang politika dahil sa social media. Mas rewarding na ang pagbabiral kesa sa pagiging policy expert. Kaya imbes na mahabang diskusyon tungkol sa batas, sa budget, o constitutional issues, minsan nauuwi na sa soundbites, iyakan, personalan at eksenang madaling iklip sa TikTok o Facebook. Ang dating Senate hearing na parang law school lecture, naging reality show energy minsan. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat noon ay perpekto at lahat ngayon ay wala ng kwenta. Noon din may mga political drama, grandstanding at corruption, mga corruption issues, pero ang kaibahan lang mas visible ngayon dahil nila live, 'di ba? Ginagawang memes at 24/7 na coverage. At ito totoo rin na may mga ilan pa rin ngayon na seryoso naman sa legislative works kahit na hindi sila maingay online. Ang malaking downgrade lang na napapansin ng maraming tao ay ito Dati, credentials at mastery ng batas ang puhunan. Ngayon, celebrity status, viral appeal at media presence ang madalas na nananalo. Kaya tuloy parang mas naging performance stage ang Senado kaysa maging policy-making institution. Kapag mas pinapansin kasi ng publiko ang dramatikong eksena kaysa sa mga batas na dapat pukusan, doon nag-a-adjust ang mga politiko. Dati, ito kapag Senate hearing, pakiramdam mo nasa constitutional law class ka. Pero ngayon, para ka na lang nasa noontime drama na may budget hearing sa background. Noon, kapag binabangga nila ang argumento gamit ang batas. Pero ngayon, binabangga na nila ang isa't isa gamit ang soundbites, camera angle at viral moments. Minsan may pa-effect pa na paiyak-iyak. Pero ito, hindi naman naging perpekto yung lumang Senado, pero mas malinaw na mas mataas noon ang standard ng diskurso kesa sa ngayon kasi nga, ang mas importante na lang sa kanila yung mag-trend Di ba katulad ng nangyari sa Senado na sabay-sabay silang nag-livestream? Kumbaga, akala mo ang job description nila content creator. Di ba parang mas gusto nilang mag-trend kesa gumawa ng matinong batas?